Sa bawat paggising may panibagong biyaya, hindi aksidente na narito ka ngayon. Sa katahimikan ng umaga, sa gitna ng lahat ng iniisip mo, may tinig na inaanyayahan kang huminto saglit. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang iyong pangalan magpakailanman. Awit 142. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa Diyos. Kailangan mo lang ng pusong handang maniwala muli. Ang panalangin ngayon ay hindi lang para sa kaginhawaan, kundi para sa muling pagbuhay ng iyong pananampalataya. Hayaan mong sa mga susunod na sandali, ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa bawat salita. Ngayon, huminga ka ng malalim, sapagkat ito na ang simula ng pagpupuri na magbabago ng iyong araw. Minsan, hindi natin alam kung paano sisimulan ang araw, pero ang totoo, sa bawat pagdilat ng ating mga mata, may imbitasyon mula sa langit. Lumapit, makinig, at sumamba. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kahapon. Ngayong umaga, ang Diyos ay narito. Tahimik pero totoo. Malapit kahit hindi mo agad nararamdaman. Gusto niyang marinig ang iyong boses. Gusto niyang ipadama sa iyo na hindi mo kailangang dumaan mag-isa sa mga bagay na kinakaharap mo. Dakila ang Panginoon at marapat siyang purihin at ang kaniyang kadakilaan ay hindi masayod. Awit 145:3. Ganito kadakila ang Diyos. Kahit hindi natin maintindihan ang lahat, pwede tayong magtiwala. Sa bawat umagang tulad nito, may panibagong simula, may bagong pag-asa, at may sagot na inihanda na niya. Hindi mo pa man nakikita, pero nililikha na niya ang daan. Ngayong umagang ito, hayaan mong ang puso mo ay mapuno ng tiwala. Isipin mo na para kang bata na walang ibang iniintindi kundi ang presensya ng Ama. Bago tayo humingi, bago tayo magsalita, bago ang lahat, purihin muna natin siya. At ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Sapagkat sa mga susunod na sandali, tayo ay mananalangin mula sa kalaliman ng ating kaluluwa. Isulat sa comments, Panginoon, ang umagang ito ay iyo. At kung nais mong marinig pa ang salita ng Diyos araw-araw, pindutin mo ang subscribe. Sama-sama tayong lalapit sa presensya niya. Ngayon ihanda mo ang puso mo. Tahimik muna tayo. Hinga ka ng malalim dahil sa sandaling ito. Hindi mo lang basta mapapakinggan ang panalangin, mararamdaman mo rin ang presensya ng Diyos na dumarampi sa kaluluwa mo. Ama naming nasa langit, sa katahimikan ng umagang ito, lumalapit kami sa iyo ng may buong pananampalataya. Hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil alam naming ikaw ay tapat at mapagmahal. Salamat sa panibagong araw. Salamat sa buhay. Salamat sa pagkakataong ito para purihin ka at marinig ka. Sa bawat paghinga namin, dalangin namin ang iyong banal na presensya na bumalot sa buong paligid namin. Ipadama mo sa amin ang katahimikan na tanging sa iyo lang nagmumula. Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Sa mga sandaling hindi namin alam ang direksyon, ikaw ang aming gabay. Sa oras na parang nawawala kami, ikaw ang aming liwanag. Kaya't ngayong umaga, sinasabi namin mula sa kaibuturan ng aming puso, ikaw ang Diyos na karapat-dapat purihin. Hindi lang sa mga panahong maganda ang takbo ng buhay, kundi lalo na sa mga oras na hindi namin maintindihan ang nangyayari. Pupurihin ka pa rin namin, Panginoon, dahil alam naming tapat ka at hindi mo kami iiwan. Panginoon, linisin mo ang aming puso. Alisin mo ang anumang galit, pait, takot o pag-aalinlangan. Punuin mo ito ng kapayapaan. Turuan mo kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Tulungan mo kaming makita ang kabutihan mo sa bawat detalye ng araw namin, sa simpleng liwanag ng araw, sa hangin na aming nalalanghap, sa tahimik na pagyakap mo sa aming isipan. Dinadala namin sa iyo ang bawat pangangailangan, bawat sakit, bawat layunin ng aming puso. Alam mong may mga bagay kaming tahimik na ipinagdarasal, mga hiling na hindi namin masabi kahit kanino.
Ngunit ikaw, Panginoon, nakikita mo ang lahat. Kaya't hinihiling namin, kayo po ang kumilos. Pagalingin mo ang may sakit. Iangat mo ang nawalan ng pag-asa. Aliwin mo ang mga nabibigatan ang puso. At sa lahat ng ito, naway madama namin na kasama ka namin ngayon, bukas at magpakailanman. Banal na Espiritu, kami po ay nangangailangan sa iyo. Pumasok ka sa puso naming ito. Palitan mo ang pagod ng bagong lakas. Palitan mo ang takot ng pananampalataya. Palitan mo ang kawalang katiyakan ng katiyakang ikaw ay narito at may plano ka. Hinihiling naming hawakan mo kami ngayon. Gabayan mo ang bawat desisyon, bawat kilos, bawat salita. Gamitin mo ang buhay namin para magliwanag sa mundo. At ngayon, Panginoon, inaangkin na namin ang tagumpay, inaangkin namin ang kapayapaan, inaangkin namin ang kalayaan mula sa pag-aalala. Ang umagang ito ay hindi basta simula ng panibagong araw. Ito ay simula ng panibagong pananampalataya, panibagong pag-asa, panibagong paglakad kasama ka. At sa lahat ng ito, tanging pangalan mo lang ang aming itataas, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo, sa awa mo, sa pagmamahal mong hindi sumusuko. Hindi mo kami nakakalimutan, hindi ka nalalayo. Sa bawat bulong ng panalangin, naroon ka. Sa bawat luha, kasama ka. Kaya't ngayon, umaasa kami, naniniwala kami, at nagtitiwala kami, ikaw ang Diyos ng katapatan, ng himala ng kasagutan. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin ng may pananampalataya at may buong tiwala. Amen. Kung ramdam mo ang panalangin na ito, isulat mo sa comments, narito ako, Panginoon, kausapin mo ako. Iyan ay hindi lang komento. Iyan ay isang panimulang tugon sa paanyaya ng Diyos sa iyo. At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe. Bawat araw, may bagong panalangin, may bagong himala, may bagong mensahe mula sa langit para sa puso mong naghahanap ng direksyon. Huminga ka ng malalim at hayaang maabot ng puso mo ang isang kwento na hindi lang para sa nakaraan, para ito sa iyong ngayon, sa iyong bukas, sa iyong araw-araw na pagpupuri at panalangin. Sa buhay ni Daniel, makikita natin ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos kapag tayo ay nanatiling tapat sa Kanya, kahit sa gitna ng unos, kahit sa gitna ng mga leon. Naalala natin ang mga salita. Nang siya'y napahamak na sa yungib ng mga leon, sinabi ni Daniel sa hari, "Ang aking Diyos ay nagsugo ng anghel upang isara ang bibig ng mga leon." Daniel 6:22. Isipin mo ang batang ito, si Daniel, na marangal at matapang, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa Diyos na kaniyang pinupuri. Sa isang banyagang lupain siya nakatira. 8 lahi ang pumasok sa kanyang buhay, ibang wika, ibang kultura, iba ang mga batas. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili niya pa rin. Araw-araw siyang manalangin, araw-araw siyang magpupuri, hindi dahil madali ang buhay niya, kundi dahil kilala niya ang Diyos niya. Hindi siya tumigil kahit nanganganib ang buhay. Hindi siya umiyak ng husto, ibig sabihin ay sumuko. Bagkus, nagpatuloy siya sa pagtawag sa Panginoon. Ngayon, kaugnay nito, tanungin mo ang sarili mo, sa buhay mo ngayon, may mga pagkakataon ba na pakiramdam mo'y nakulong ka? Parang yungib ng mga leon ang sitwasyon mo. Walang paglabasan, puno ng panganib, puno ng takot. Alam ko madalas mahirap, pero gaya ng ginawa ni Daniel, may ibang paraan, ang araw-araw na pagpupuri, ang panalangin ng umaga, ang desisyon na manalig kahit hindi nakikita ang himala. Dahil kung hinayaan niya na noon, kaya mo rin. Dahil ang Diyos na kasama niya noon ay kasama mo rin ngayon. Nakikita mo ba kung paano nagiging tanawin ang bawat pagpuri at panalangin? Hindi mo man makita pa ang sagot, sa bawat salita mo'y may gumagalaw sa espiritu, ang langit ay gumagalaw dahil sa katapatan mo. Kapag sinabi mo, "Panginoon, pupurihin kita araw-araw," hindi lang iyon pahayag, iyon ay pasimula ng isang bagong yugto. Gaya ni Daniel, ang pagpili mong hindi tumigil, hindi sumuko, ay nagsisilbing patotoo sa iba na may Diyos na maaasahan.
At ngayon, ang testimonya niya, ang kwento niya, pati buhay mo, ay maging ilaw sa madilim na daan ng iba. Alam mo, ang Salmo 145 ay nagsasabi, dakila ang Panginoon at marapat siyang purihin at ang kaniyang kadakilaan ay hindi masayod. Awit 145:3. Ito'y paalala na kahit saan ka man, ang Diyos na pinupuri mo ay hindi nauubos ang kadakilaan. Kahit hindi mo maintindihan ang plano niya, ang puso mo na naniniwala ay nasa tamang lugar. Sa bawat umaga mo, sa bawat pagpapasalamat mo, sa bawat panalangin mo, nagaganap ang pagiging kasangkapan mo sa Kanya para sa kapurihan, para sa pagpatuloy ng Kanyang dakilang pangalan. Kaya ilabas mo na ang tanong sa sarili mo ngayon. Ano ba ang yungib ng mga leon sa buhay mo? Ano ang nasa harapan mo na nagpapahinto sa iyo sa pagpupuri at sa panalangin ng umaga? At mas mahalaga, ano ang magiging sagot mo? Maghihintay ka ba ng ganti? O pipiliin mong magsalita ng papuri kahit wala ka pang nakikitang pagbabago? Piliin mong magsabi, Panginoon, ako'y pupuri sa iyo. Dahil sa araw na iyon, sinimulan mo ang isang galaw ng pananampalataya. Tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa resulta, hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa katapatan ng puso mo, sa pagtibay ng pananampalataya mo, sa direksyon na ibinibigay ng Diyos sa iyo dahil pinili mong lumapit. At sa andar ng bawat araw mo, kapag nagpuri ka, kapag nanalangin ka, kapag pinili mong tumayo sa katotohanan ng Kanyang salita, makikita mo, maramdaman mo ang presensya ng Diyos na nagsasabi, ako'y kasama mo. At dito nag-uumpisa ang hakbang pataas, ang hakbang palabas, ang hakbang tungo sa tagumpay na inihanda niya. Ngayon, ihinga mo ng malalim at hayaang maglakbay ang katawan mo sa katahimikan ng panloob mong mundo. Isara mo ang mata mo kung maaari at isipin mo, Panginoon, ipinagkakaloob ko sa iyo ang aking araw, ang aking buhay. Ilabas mo ang dedikasyon mo sa pamamagitan ng salita, kahit baralang sa sarili mo. At sa sandaling iyon, simula ng bagong kabanata ang matutunghayan mo, isang kabanata ng pagsusumpa, ng pagpuri araw-araw, ng direksyon mula sa Diyos, ng tugon na darating sa panahong tamang-tama. At sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, tatalakayin natin kung paano ang pagpuri ay nagiging sandata, nagiging susi sa himala, nagiging instrumento para sa pangako ng Diyos na matupad sa buhay mo. Bago tayo doon, sumulat ka sa komento, ako'y umatindig sa pananampalataya. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang mensahe ng kapangyarihan at direksyon na galing sa langit. Ngayon na ang oras para magpatuloy ka sa pagpupuri. Hindi dahil wala kang pinagdadaanan, kundi dahil alam mong kahit anong sitwasyon, ang Diyos ay kasama mo. Mula sa kwento ni Daniel, nakita natin na ang katapatan sa panalangin at pagpupuri araw-araw ay hindi lang panata, ito'y sandata. Isang espiritual na sandata na humahati sa dilim, nagpapatahimik sa bagyo at nagpapabagsak sa anumang hadlang. Kaya't sa sandaling ito, ituloy natin ang pagsisid sa presensya ng Diyos. Kapag ang puso mo ay araw-araw nagpapasalamat, kahit sa gitna ng kawalang kasiguraduhan, may nangyayaring hindi mo agad napapansin, unti-unting lumalambot ang mga matitigas na suliranin, unti-unting umaayos ang mga gulong ng iyong direksyon, at unti-unti mong naririnig ang tinig ng Diyos na bumubulong, "Anak, naririto ako." At kapag narinig mo na ang tinig na yon, hindi ka na muling magiging pareho. Dahil ang isang salita mula sa Diyos ay kayang baguhin ang buong landas ng buhay mo. Napakahalaga ng desisyon mong purihin siya araw-araw. Dahil hindi mo alam kung anong araw ang bubuksan ng Diyos ang pintuan ng himala. Maaring ngayong umaga na ito, maaring bukas, pero isang bagay ang sigurado kapag tuloy-tuloy ka sa panalangin, kapag hindi mo tinigilan ang pagsamba, may araw na mararanasan mong sumagot ang langit. Hindi mo alam kailan, pero alam mong darating. At habang hinihintay mo, hindi ka walang ginagawa. Ikaw ay nagpupuri. Ikaw ay sumasamba. Ikaw
ay nagtitiwala. Tulad ni Daniel, hindi tayo palaging ililigtas sa kapahamakan bago ito mangyari. Minsan, hahayaan ng Diyos na mapunta ka sa gitna ng panganib para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa loob mismo ng bagyo. At sa ganung paraan, hindi lang ikaw ang makakakita ng himala, pati ang mga taong nanonood sa buhay mo, pamilya mo, kaibigan mo, mga taong hindi mo alam, ay tahimik na sumusubaybay sa pananampalataya mo. Ang pagpupuri mo ay nagiging ilaw sa dilim ng iba. Minsan, sa kalagitnaan ng ating panalangin, hinihintay natin ang Diyos na magsalita sa malakas na paraan. Isang malaking himala, isang biglaang sagot. Pero kadalasan, ang Diyos ay nagsasalita sa tahimik, sa mahinang bulong ng puso, sa kapayapaan na dumarating kahit may problema, sa liwanag ng bagong umaga, sa yakap ng kanyang salita tuwing binubuksan mo ito. At kapag sinanay mong marinig siya sa ganitong paraan, matututunan mong kilalanin ang kanyang presensya saan ka man naroroon. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang simula ng araw. Ito'y pagtanggap ng direksyon, ng kapayapaan, ng lakas na kailangan mo para sa buong maghapon. Dahil hindi natin alam kung ano ang darating sa araw na ito, pero kilala natin ang Diyos na may hawak ng lahat. At kung hawak niya ang puso mo, hawak niya ang kinabukasan mo. Kung minsan, ang tunay na himala ay hindi sa pagbago ng sitwasyon, kundi sa pagbago ng puso mo habang nasa sitwasyon. Kaya't ngayon, imbitahin mong muli ang presensya ng Diyos sa iyong kalagitnaan. Sabihin mo, Panginoon, baguhin mo ang aking puso. Gawin mo akong instrumento ng kapayapaan mo. Punuin mo ako ng pananampalataya, hindi ng takot. Sa bawat pag-awit mo, sa bawat panalangin, sa bawat pagpupuri mo, kahit pabulong, isang bagay ang sigurado, naririnig ka ng Diyos. Walang panalangin na nasasayang, walang luha na hindi binibilang, walang bulong ng pananampalataya na hindi pinapansin. Lahat ng ito iniipon niya. At sa tamang oras, ibubuhos niya ang kanyang sagot sa paraang hindi mo inaasahan. Kaya huwag mong hayaang manahimik ang iyong pagpuri. Huwag mong hayaang manlupaypay ang iyong panalangin. Huwag mong hayaang manlamig ang puso mo. Ito ang panahon para maging mas mainit sa pananampalataya, mas matibay sa pananalig, mas totoo sa relasyon mo sa Diyos. Dahil sa bawat pagpupuri mo, ikaw ay lumalakad papalapit sa Kanya. At habang lumalapit ka, siya ay lalapit din sa iyo. Hindi mo kailangang maging perpekto para purihin ang Diyos. Ang kailangan lang ay pusong bukas, pusong handang magsabi, Panginoon, narito ako. Hindi ako perpekto, pero ako'y iyo. At sa simpleng panalangin iyan, nagsisimula ang malalim na relasyon na hindi natitinag ng anumang pagsubok. Habang papalapit tayo sa dulo ng bahagi na ito, itanong mo ulit sa puso mo, ano ang pipigilan ko pa? Bakit ako magdadalawang isip pang purihin ang Diyos kung Siya ang bumuhay sa akin, kung Siya ang sumagip sa akin, kung Siya ang patuloy na nagbibigay ng dahilan para ako'y magpatuloy? Ngayon, itaas mo ang puso mo sa Kanya sa simpleng salita, Panginoon, araw-araw kitang pupurihin. Sabihin mo ito ng buong paniniwala dahil ang Diyos ay gumagalaw sa gitna ng pagpuri. At habang nagpapatuloy tayo, may susunod pang bahagi na magbubukas sa mas malalim na pangako ng Diyos para sa buhay mong naghahanap ng tugon. Isulat mo sa comments, Panginoon, Ikaw ang lakas ng puso ko araw-araw. Isa itong patotoo, isa itong panalangin, isa itong deklarasyon. At kung ramdam mong may ginawa ang Diyos sa iyo ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe. Hindi pa tapos ang mensahe ng langit para sa iyo. Humihinga ka at muli nating ituloy. Dito sa gitna ng hakbang na ginawa mo, kitang-kitang nagsisimula na ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At ngayon ay ilalapit ko sa iyo ang susunod na bahagi ng paglalakbay, ang praktikal na aplikasyon ng pananampalataya ng pagpupuri araw-araw, ng panalangin na may direksyon at ng deklarasyong may kapangyarihan. Ito ang bahagi kung saan ang panalangin ng umaga, ang pagpupuri sa bawat araw,
ang direksyon mula sa Diyos ay hindi na lamang ideya. Ito ay naging paraan ng buhay mo, isang lifestyle na makikita at mararamdaman ng ibang tao. Una, isipin mo ang simpleng tanong. Ano ang gagawin mo ngayon na nagpapakita sa Diyos na hindi lang basta naririnig mo siya, kundi sinusunod mo siya? Saan ba mo ilalagay ang iyong tiwala? Ang bawat panalangin mo ay may kasamang kilos. Kapag sinabi mong, Panginoon, ikaw ang panimula ng araw ko, pagkatapos noon, ano ang unang hakbang mo? Maaring isang ngiti sa taong nakasama mo. Maaring isang oras ng tahimik na panalangin bago magsimula ang trabaho mo. Maaring pagsabi sa Diyos sa puso mo, gabayan mo ako ngayon. At sa pagpili mong iyon, binuksan mo ang pinto sa direksyon ng Diyos. Pangalawa, gawing bahagi ng araw-araw mo ang pagpapasalamat kahit sa pinakamaliit na bagay. Hindi mo kailangang hintayin ang malaking pagbabago bago ka magsabi ng salamat Panginoon. Salamat sa pagkakaroon ng umaga, salamat sa pagkakataong bumangon, salamat sa tibok ng puso, salamat sa hangin na humihinga ka. Dahil sa pagpapasalamat, ang puso mo ay magiging mas bukas sa gawain ng Espiritu. At sa bukas na puso na iyon, makikita mo ang mga mungkahi, ang inspirasyon, ang ideya, ang pagkakataon na nagmumula sa Diyos, ang tinatawag nating direksyon mula sa Diyos. Pangatlo, alalahanin mong ang pagpuri ay sandatang espiritual. Kapag nagpupuri ka, ibig sabihin ay sinasabi mo sa langit, ako'y naniniwala sa iyo kahit hindi ko nakikita pa ang kabuuan. Sinasabi mo sa sarili mo at sa mundo, hindi ako nagdedepende sa aking sariling kakayahan, kundi sa Panginoon. At sa bawat salita mong iyon, binabago mo ang pananaw mo. Hindi ka nanonood lang ng problema, nakatingin ka sa Diyos. At sa pagtingin mong iyon, makikita mo ang pamamaraan niya. Makikita mo ang sagot niya at makararamdam ka sa puso mo. Hawak niya ako. Ngayon, ilabas mo ang tanong sa sarili mo, ano ang iigawad ko sa Diyos bilang sagot sa kanyang kabutihan? Anong deklarasyon ang itataas ko ngayon bilang pribilehiyo ko sa pananampalataya? Maaari mong sabihin, ako'y anak mo, Panginoon. Hari ng araw ko, pintuan ko, direksyon ko. At pagkatapos sabihin mo iyan sa puso mo, iharap mo ang desisyon mo sa pamamagitan ng isang kilos. Pagsamba, panalangin, pagkilos para sa kapurihan ng Diyos. Habang nagpapatuloy ka, tandaan mo na ang direksyon ng Diyos ay kadalasang dumarating sa katahimikan ng puso, sa tahimik mong pagbabago, sa maliit na hakbang na tila walang kinalaman sa kasikatan o malaking epekto. Kaya kapag ginawa mo ang maliit na hakbang ngayon, tumayo ka para sa panalangin, magpasalamat ka sa hangin o sa sikat ng araw, magsalita ka ng papuri kahit pagod ka. Inuumpisahan mo ang isang serye ng panalo. Ang Diyos na nagbibigay ng direksyon ay hindi nabibigla sa maliit na hakbang. Siya ay kumikilos sa puso na may pananampalataya. Hindi lang ito para sa iyo lamang. Ang bawat deklarasyon mo ng Panginoon, araw-araw kitang papurihin, ay may epekto din sa paligid mo. Sa trabaho mo, sa tahanan mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, nakikita nila ang pagbabago sa loob mo. Nakikita nila ang katahimikan sa mata mo, ang tiwala sa salita mo, ang pag-asa kahit sa simpleng araw. At kapag nakita nila iyon, ang Panginoon ay nawawari sa pamamagitan mo. Ang iyong buhay nagiging testamento ng kanyang kapangyarihan. Kapag tayo ay nanalangin, kapag nagpupuri, hindi tayo tumitigil sa moment na iyon. Ito ay nagiging simula ng paglakad ng pananampalataya. Paglakad na may lakas, paglakad na may direksyon, paglakad na may katiyakan. Ngunit tulad ng bawat paglakad, kakailanganin mo ang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos. Diyos ko, ano ang susunod na hakbang ko? Tanungin mo. At hayaang sagutin niya sa pagitan ng salita, sa pusong tumitibok, sa inspirasyong dumarating sa gabi, sa pagkakataong dumarating sa umaga. Ngayon huminga ka at isipin mo, ang araw mo ngayon ay may layunin na mas mataas kaysa sa simpleng makatawid. May misyon ka
ang misyon na luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon, ang misyon na maging daluyan ng kanyang pagmamahal, ang misyon na magsilbing ilaw sa madilim na lugar. Bakit? Dahil ang Diyos na nananaghoy para sa puso mong handa, ilang hakbang na lang, isang pananalangin na may pananampalataya ang lilikha ng bagong kapaligiran, bagong konteksto, bagong direksyon. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng bahagi na ito, tanungin mo ang sarili mo, ano ang gagawin ko bukas? Anong panibagong hakbang ang gusto kong gawin sa aking pagpupuri at panalangin? At pinakamahalaga, handa ka na bang ipahandog ang sarili mo sa direksyon ng Diyos na hindi mo pa nararating? Isulat mo sa comments, handa ako Panginoon, gamitin mo ako. At huwag kalimutan na isubscribe para sa bawat panunood mo ay magiging isang bahagi ng iyong paglakad kasama ang Diyos sa bawat araw, sa bawat panalangin, sa bawat pagpupuri, sapagkat may susunod pa na mensahe at may susunod pang tugon ng langit para sa buhay mo. Huminga ka ng malalim at hayaang ang bawat salita mo, bawat hininga mo ay maging tulay sa presensya ng Diyos. Ngayong narating mo ang puntong ito, hindi mo lang basta narinig ang salita, ramdam mo na. Ramdam mo ang init, ramdam mo ang pag-ibig, ramdam mo ang kapayapaan na nagmumula sa langit. At sa dami ng pinagdaanan natin sa ating paglalakbay, ngayon ay panahon para tanggapin ang katotohanan. Ang Diyos na pinupuri mo, na pinananalanginan mo araw-araw, ay nandito, kasama ka, hindi ka iiwanan. Ang bawat pagpupuri mo, bawat panalangin mo, bawat deklarasyon mo ng pananampalataya ay may epekto hindi lang sa buhay mo, kundi sa paligid mo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa bawat salita ng pasasalamat at pagtitiwala na inilalabas mo sa umaga. Isipin mo ang sarili mo na nakatayo sa gitna ng bukas na kapatagan. May araw na sumisikat, may hangin na humahaplos sa balat mo. Ang lahat ng ito ay simbolo ng presensya ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay mo. Kapag nanatili kang tapat sa pag-awit, sa pagpupuri, sa panalangin, makikita mo ang mga pagbabago na hindi mo inaasahan. Ang puso mo ay magsisimulang maging mas bukas, mas handa sa direksyon, mas handa sa kanyang plano. Ang bawat hakbang mo sa pananampalataya ay lumilikha ng daan para sa kanyang kapangyarihan na kumilos. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang pipiliin ko sa umagang ito? Ano ang ipapahayag ko sa Diyos na magpapatibay ng aking pananampalataya? Ang pagpupuri at panalangin ay hindi lang tunog, ito ay aksyon. Kapag sinabi mong, Panginoon, ako'y pupuri sa iyo araw-araw, ikaw ay gumagawa ng espasyong espiritual na puno ng kapangyarihan. Kapag nagdesisyon kang manalig kahit wala pang nakikitang sagot, ang langit ay nagsisimulang tumugon sa paraan na hindi mo inaasahan. Kapag nagpapatuloy ka sa paglakad na ito, tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay hindi lamang sa pagtanggap ng himala, kundi sa pagbabago ng puso mo. Ang bawat panalangin ay nagbibigay lakas, nagbibigay direksyon, nagbibigay katiyakan. Kapag pinili mong manatiling tapat, makikita mo na ang bawat problema ay unti-unting nababawasan sa bigat. Hindi dahil mawala ang sitwasyon, kundi dahil ang Diyos ay naglalagay sa puso mo ng kapayapaan, lakas at pananampalataya. Sa gitna ng lahat, huwag mong kalimutang ang pagpupuri at panalangin ay sandata. Kapag pinili mong magsalita ng papuri kahit mahirap, kapag pinili mong magpasalamat sa gitna ng pagsubok, kapag pinili mong manalig kahit walang nakikitang resulta, iyon ang sandata na lumilikha ng espasyong espiritual kung saan ang Diyos ay kumikilos. Ito rin ang pintuan ng mga himala ng mga pagkakataon at ng bagong direksyon na inilalatag niya sa buhay mo. Sa bawat araw na tumatagal, makikita mo ang mga resulta ng iyong dedikasyon. Ang simpleng pagpupuri sa umaga ay magiging daan sa mas malinaw na direksyon, sa mas matatag na pananampalataya, sa mas malalim na kapayapaan sa puso mo.
At ang presensya ng Diyos na patuloy mong nararamdaman ay gagawa ng kapaligiran kung saan ang mga problema ay nagiging hamon na pwedeng lagpasan, hindi dahilan para panghinaan ng loob. Ngayon, huminga ka ng malalim. Isara ang mata mo kung maaari at hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ay dumaloy sa puso mo. Ang bawat salita mo ngayon ay may kapangyarihan. Ang bawat desisyon mo ngayon na manalig ay may epekto sa buong araw mo at sa buong landas ng buhay mo. Ang pagpupuri at panalangin na ginawa mo mula sa umaga hanggang sa puntong ito ay nagiging testamento ng iyong pananampalataya. At habang nagtatapos ang bahagi ng kwento na ito, tandaan mo, ang pagpupuri mo ay hindi nagtatapos sa salita lang. Ito ay aksyon, desisyon at lifestyle na lumilikha ng kapaligiran para sa tugon ng Diyos. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang pipiliin kong ipagpatuloy bukas? Ano ang hakbang na gagawin ko sa bawat panalangin, sa bawat pagpupuri, sa bawat deklarasyon ng aking pananampalataya? Iyan ang magdadala sa iyo sa susunod na kabanata ng buhay mo, kung saan ang Diyos ay lalapit sa iyo sa paraan na hindi mo inaasahan, kung saan ang kanyang presensya ay magsisilbing ilaw sa bawat sulok ng iyong buhay, at kung saan ang bawat salita ng pasasalamat at pananalangin mo ay magiging tulay para sa kanyang kapangyarihan na kumilos ng ganap. Bago tayo matapos, isulat mo sa comments, Panginoon, itataas kita sa bawat araw ng buhay ko. I-click mo ang subscribe para sa mga araw na darating at huwag kalimutang pindutin ang video na nakikita mo sa screen ngayon dahil ito ay susi para sa mas malalim na karanasan sa Diyos, sa mas malakas na pananampalataya at sa mas maliwanag na direksyon na kanyang ibibigay sa buhay mo. Sa bawat panunood, bawat panalangin, bawat pagpupuri, ang langit ay gumagalaw at ang Diyos ay kumikilos sa gitna mo.